Nako, parang ang ganda ho ata ng gising nitong si Congressman Pulong Duterte ngayong araw na 'to. Ramdam na ho siguro niya, napapalitan niya itong si Tamba. No, tayo ho mga kababayan, kahit sino pa yan, Gloria, Toby Tiangco, Kong Pulong Duterte, basta mapalitan lang yung bakulaw na yan bilang Speaker of the House, sapat na ho sa atin yon mga kababayan. Dito ho sa video na to, butataho itong si Dilima dito kay former Senate President Franklin Drilon. Palakpakan ho natin. Ganito yung mga ganito yung mga dilawan, pinklawan. Kaso, rinirespeto nila ang mandato ng Korte Suprema. Ang kapangyarihang ibinigay ng Korte Suprema, ang kapangyarihang binigay ng saligang batas sa Korte Suprema. Ganito dapat ang mga abogado. Palakpakan mo muna natin. Itong si Senator Franklin Drilon. Pero bago ho muna palang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dadalo ho dyan sa dyan sa zona nitong si Bongbong Marcos, itong si Kong Pulong Duterte. Upload ho ito nitong si Congressman Isidro Ungab 1 hour ago, no? Ayan ho si Kong Isidro Ungab. Ayan ang matapang. Yeah, natabunan tong si Kong Ungab. Yan tayo naniniwala dyan sa mama na yan, matapang. Ano ho yan talagang hindi ho basta-basta nagpapatinag. Yan ho, yan ang mga yan, kung tawagin dyan sa House of Representatives, Duterte Block. Yan ho mga Duterte Block. Yan ang solido talaga. Yan ang pwersa na dapat nilang katakutan sa mga susunod na oras. Dahil yung si Kong Pulong tahimik lang yan sa umpisa ika nga. Pagka, anak ko, yari ka dyan, Tamba. Pero kahit sinong papalit kay Tamba, importante mapalitan. Kasi sira ang mga pagdidesisyon niya. Wala ho tayong aasahan. 3 taon. Sige nga. Sa mga nagsasabi dito na dapat ma-retain itong si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Sa napababa, ano ho yan? Legislation yan. Kung gusto nating mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, legislation, political will ng Pangulo. Yun ho yun mga kababayan. Di ba? Mapaganda ang pamumuhay ng ating mga kababayan through legislation, execution ng presidente. Ganun ho yan. Political will lagi ng presidente. Pero hindi naman kasi pwedeng gawin ng presidente kung wala silang ipapasang batas diyan sa Senado at House of Representatives. Ganun ho yun mga kababayan. Ngayon kung puro sabaw-sabaw ang lumalabas diyan sa bulwagan na yan, wala ho talaga tayong makikitang kaayusan sa Pilipinas sa mga susunod na buwan, susunod na taon o kailanman. So kung mananatili yang si Martin Romualdez bilang Speaker of the House ngayong 20th Congress, ngayong sa susunod na 3 taon, huwag ho kayong umasa na magkakaroon ho ng mabuting maidudulot yung mga desisyon nyo na yan kayo dyan sa House of Representatives. Magtulong-tulong kayo para ito sa sambayan ng Pilipino, hindi para kung kanino pa man. Hindi tayo galit wala tayong personal na galit kay Martin Romualdez. Ang galit ho natin dito, base doon sa kanyang output, doon sa kanyang pagtatrabaho. Ano ba ang nagawa niya sa nakalipas na 3 taon bilang Speaker of the House? Namigay ng ayuda? Nag-insert ng kung ano na sa budget? Hinaras yung mga kalaban nila sa anong ginawa niya? Para sa mga congressman dyan na pinagpipilitan, we support. Alam nyo, talagang merong nangyayaring dyan, problema. Kasi kung talagang you support, wala nang manifesto bulungan lang yun di ba? Ako bahala sa'yo, Brad. Bata mo ko. Congressman ganito, distrito ganito, bata mo ko. Kaso naninigurado na, no? Pagka pumirma ka, wala nang bawian, Ito na nga mga kababayan, yung pinangako ko sa inyo. Kasi nangako ako sa mga kasama natin dito sa PH Update. Teka lang ho Teka lang. Okay. Ito mga kababayan, ito na nga ang kwento natin dito. Itong si Aling Risa, di ba na-disturb ang kaluluwa niya? Ano lang ho yun, ilang segundo lang yung video na yun Ito yung kumpletong video nitong si Risa Hontiveros bago ho tayo dumako dito kay Leila de Lima. Di ba? Ito, huwag na natin tanungin tong Ali na to. Nahawa si Tambaluso sa'yo. Nahawa si Tamba sa'yo. Hindi naman dapat Yan tuloy, si Tamba na-disturb din ang kaluluwa niya. Ito. Si Aling disturb. Gang! Nadi-disturb yung kaluluwa ko.
Alam niyo, saan ako natutuwa? Doon medyo nanginginig-nginig pa siya. Ganyan-ganyan pa, nangingisay-ngisay pa. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon. Kabalbalan ho yan, huwag ko maniwala dyan. Hindi solong. O bakit nanghihingi kayo ng professional opinion dyan sa Korte Suprema pagka meron kayong problema dyan sa korte na yan? Bakit naiimpluwensyahan ng Korte Suprema lahat ng nagiging desisyon nyo dyan sa mga motion, sa mga kung ano man ang nangyayari dyan sa impeachment trial, no? Sa trial court, ika nga. Sa impeachment court, di ba? O ba't kayo kung solo pala yan, pwede nyo gawin kung ano-ano. Hindi, kailangan nyo mag-rely doon sa mga desisyon ng Korte Suprema. Kailangan, lahat ng gagawin nyo dyan, base sa mga kababuyan at kabalbalan nyo. Solo sa Senado ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na Korte Suprema, hadlangan ng Korte. Anak ng toko, madam, parang kinikiliti sa tumbong. Tigilan nyo huya para kayo sinusundot sa puwet. Huwag ganyan. Meron mga batang nanunot ang sagwa. na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming Para sa chief of staff nitong Ali na to, hoy mga lukaret. Ayusin nyo naman ang pagpipid dito kay Risa. Hindi ano yun, hindi yung, ika nga yung kapangyarihan na yun, hindi lang sa inyo yun. Hindi lang yun, hindi lang, kayo naman, oo. Kung palang di dapat sana, eto ganito na lang ho mga kababayan. Di ba, kinonvict nila itong former Chief Justice Renato Corona. Di dapat sana yung inyong desisyon na makonvict siya, hindi na pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Di dapat lahat ng naging resulta ng kababuyan na nangyari dito kay Renato Corona, yung ang mga ginamit na pagbasihan noong idinulog sa Korte Suprema yung mga asunto laban sa kanya. Yun na lang, tanong ko na lang yun. Bakit nagmukha kayong lahat gago diyan sa Senado? Doon sa hindi pa kasali si doon, natalo siya doon sa na yon. 'Di ba? Nung panahon ni Panot 'yon. Nanalo lang 'yan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit yung naging desisyon ng impeachment court binasura o hindi naman kaya hindi man lamang binigyan kahit nakakarampot na bigat ng Korte Suprema nung dinesisyonan nila yung mga kaso laban dito kay former Chief Justice Renato Corona. Bakit sinabi hindi mabigat ang ebidensya? Bakit acquitted yung mama na tayo naaawa na namatay na lang sa sama ng loob dahil dun sa mga pinagagawa sa kanya nitong si Noynoy Panot? Kaya mga dilaw, wala tayong respeto sa mga yan. Kailanman, wala tayong magiging respeto sa mga yan. Yung mga hardcore dilawan pinglawan, mga walang kwentang tao yan. Anak ng tokwa, yan si Leila de Lima. 'Di ba? Walang whole departure order itong si Gloria Macapagal-Arroyo. Anong ginawa niya? Dahil Secretary of Justice. Pinigilan niya ang paglipad. Walang whole departure order. Wala ho siyang kakayahan na gawin yun. Base sa Korte Suprema. Lagi yung nasosoplak yung alin na yan sa Korte Suprema. Ngayon, itong mga senador na kagaya ni Risa, nakala mo magsalita, wala naman. Ito nga si Senator Franklin Drilon. Mamaya tayo pupunta dyan. Dito muna tayo. disturbing questions Ika nga, step by the step tayo dyan para mag-succeed tayo. Hindi, walang shortcut ang success. Step by the step, ika nga. tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag
Yung ano, yung nag-i-interview, sige ma'am, magdaldal ka na magdaldal para maraming ano sa'yo, para lalo ka magmukhang eng-eng sa social media. Daldal ka lang ng daldal. Anak ng toko, Brad, wag mong ganyanin yung si Risa Hontiveros, kawawa naman siya. The requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, Napapalunok-lunok kasi. Ang hirap nito. Hindi ka na nga abogado, magbibidat. Anak ng toko, ang hirap nito. Paano ko justify itong mga pinagsasabi ko na to kung wala akong kaalam-alam sa batas? Kaya tayo hindi natin gina-justify yung gusto nating mangyari dito eh. Pinapakinggan natin yung, kung tawagin yung totoong legal luminary ha. Ito si Drilon, hindi ito yung legal luminary nito si Soto. Bartap na to. in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability. Accountability mo yung mukha mo. Please lang, pagka nagsasalita ka, hindi yung parang sinusundot ka sa puwet. O hindi, gumaganyan-ganyan ka pa yung, gumaganyan-ganyan ka pa yung, inginig-nginig ka pang gano'n eh. Tipong, di ba pagka meron kang ginulat, gaganon si, ayusin mo madam. So na ngayong araw na to, bigyan mo kami ng magandang gown. Yan. Tingnan lang natin kung gaano kakaganda ngayong araw na to. Ibibigay mo ba niya ang kanyang effort sa... ayun lang mga na maaabangan natin dyan eh. Di ba? Sino kaya yung pinakamagandang congresswoman ngayong ay? Sa bagay, mga yan, mga ano na yun. Mga... paglas na yung mga yan eh. Wala na, maganda, alam mo nang... ika nga, durug na. Mga gurang na yung mga yan eh. Sino bang maganda dyan sa House of Representatives? Sino ba? Wala na, inubos na ng mga ano dyan, mga... Sino bang maganda dyan? Hanap akong maganda eh. Manunood na siya na mag-aanap lang po. Ganun talaga. Di ba? Ganun lang naman talaga yung buhay. Di na eh. Ala na maghanap ka ng pangit. Anak ng tao ka. Eto na lang. Maghanap na lang tayo ng magandang sinabi ng mga nagkomento. Eto, former Senate President Franklin Drilon. Placed third in the 2069. Ano ba ang ganda ng taon ng pagpasa mo ng board? Senate President Drilon ha? Bar examination. Tapos yung nagyayaw-yaw, ewan ko, saan galing? Yan si Risa, saan galing? Yan si Dilima, saan galing? Sa kulungan. Kay Jonel. There can be no impeachment trial. Wala na impeachment trial. Because there is no valid impeachment complaint. Wala na. Sakin sa ulo. Ngayon, maliwanag pa. Maliwanag pa sa saba ni Risa. Maliwanag pa doon sa chief of staff ni Risa. Maliwanag pa sa saba ni Leila. The Senate or House must obey the ruling. Anong di mo maintindihan doon? Saba. At ano nga kasing pangalan nitong si marami mo sila tinatawag dito kay pangalan dito kay Risa Hontiveros. Pero wag na, baka magalit sa atin yung kali, di ba? Ano pa? Finish na. Walang valid na impeachment complaint. Wag natin pag-usapan dito yung accountability. Wag natin pag-usapan dito yung articles of impeachment. In the first place, walang articles of impeachment kasi walang valid impeachment complaint. Base yan sa Korte Suprema at base yan sa pagsasalita nitong ating Senate President, former Senate President Franklin Drilon. Palakpakan natin si Senator Franklin. Pagkatama naman sinasabi dito sa PH Update, kahit pinklawan di lang, pinapalakpakan natin yan. Pero pagka ang bumalagbag dyan, sinto-sinto kagaya nitong di ba? Mga pinklawan na to, ano ho yan? Ika nga kargado to the max yung mga pinagsasabi ng mga yan. At dito sa bahagi ng ating video na to, dadako naman ho tayo. Nako, matindi ho itong mga kababayan. Matindi to. Seoul, South Korea. Napakarami hong DDS ang pumunta
diyan sa ano na yan, diyan sa napakalaking pagtitipon na kahapon nagsalita itong si Senator Robin Padilla at itong si Vice President Sara Duterte. Panoorin natin itong mga kababayan. Pakinggan natin ang preso na speech ng ating pinakamamahal na presidente, Sara Duterte. Palakpakan ho mga kababayan. Eto, ging. Butoy-butoy ba? Butoy-butoy, anak siya. Maganda siya. Pag lalaki siya, panlalaki. Pero mapapalingon ka kasi kakaiba siya eh. Meron siya ang ganyan-ganyan. So tinanong ko yung sabi ko, is this crocodile? Sabi niya, no. Oo. Bird. Sabi ng kasama ko, ostrich yan, ostrich. Sabi ko, ostrich? How much? 60,000. 60,000 pesos. 60,000 pesos. Tapos, tinanong ko, sir, ang laki ng crocodile mo, sir. Tapos, tinanong, meron pong representative ang House of Representatives. Sir, pakita mo sa kanila ang buhaya. Ayan, t-shirt, buhaya. So sabi nung sales assistant, sabi niya, here, crocodile. Yun niya sa akin, maganda talaga yung sapatos na crocodile. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, how much? Sabi niya, ganito, in one. Tapos kinompute namin, 80,000 pesos. Ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman at ginawa natin sapatos yung kanilang mga mukha, ikita tayo ng 80,000. Balatan na yung mga yan. Balatan na talaga. Dapat balatan lang. Mga walang gaya eh. Isang pares ng sapatos. Balik ako sa Quadcom. Nag-imbestiga sila. Sinabi nila doon sa isang nakaupo na witness nila, si Rolina Garma. Sabi nila, Rolina, pinatay mo ang boss mo. Meron kang mga kasama, pinatay mo ang boss mo. Pero Rolina, hindi ka namin iimbestigahan sa pagpatay mo sa boss mo kung magsasabi ka laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Witness siya. Napanood natin lahat yon. Napanood yon ni dating Pangulong Duterte. Pero, may ginawa ba si dating Pangulong Duterte kay Rolina? May ginawa ba tayo kay Rolina maliban sa sinasabi natin online, sa social media natin? Wala. So, ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo.